ang ulam ng tiga Nueva Ecija na si Cynthia, hindi raw niya mapigilang magkamay. Yun yung lagi kong binibili, pansahog sa mga gulay-gulay. Pero hindi raw niya lubos inakala na nang dahil sa hamak na tilapia, nanganib maputol ang kanyang kamay. Talagang magang-magana yung kamay niya. At ang isa niyang paa malagay sa hukay. Paano naman naging banta sa buhay ang isa sa mga paborito nating isda? Pasintabi lang po sa mga naghahapunan. Ano ang inyong ulam? Sa mga mahilig po sa tilapia, doble ingat ha sa paglilinis nito bago iluto. Dahil sa isang tusok lang pala ng palikpik ng tilapia, maaring mag-agaw buhay. Umaga nitong March 31 nang bumili raw si Cynthia ng uulaming tilapia sa kanyang suki sa palengke. Bumili ako, talagang pinipili ko yung mga buhay. Dumating ako dito, nilinis ko na. Nung dinugupit ko yung palikpik ng tilapia, biglang lumukso siya. Natusok yung palad ko. Malalim. Hindi ko na lang pinansin. Naglaban na ako. Mahapdi Dinala namin doon sa may klinika. Pinasaksakan namin ng antitetano. Nung nagising ako ng maga, nahilo na ako. Nagdidilim na yung paningin ko. Pinala nila ako sa ospital. Ang maliit na sugat ni Cynthia sa kanyang palad, tuluyan na raw na impeksyon. Talagang magang-magana yung kamay niya. Dito pa lang naman siya, hanggang dito lang sa may wrist niya. Yung pa lang ang maga. Nagkaroon siya ng lapnos-lapnos sa kamay niyang ganun, parang yung tubig. Kaya ang naimpeksyon kamay ni Cynthia, kinailangan na raw operahan. Kinabahan ako. Paano kaya ako mapuputol to? Wala na akong kamay. Mahirap pa namang magtrabaho, sabi ko. Anong mangyayari sa lumalalang kamay ni Cynthia na natusok lang ng tilapia? Ano rin bang meron sa palikpik ng tilapia na pwedeng humantong sa ganitong bangungot? Panoorin sa aming pagbabalik. Matapos matusok ng tilapia ang kamay ni Cynthia, namaga ito at dahil kumalat na raw ang impeksyon, kinailangan na itong operahan. Kaya yung hiwa niyan, makikita nyo, is kunduanan. Hanggang dito yan. Maganda na lang yun yung balat na. Kasi hanggang dito yung maganon eh. At ayon sa mga doktor na sumuri kay Cynthia, ang sanhi ng malubhang impeksyon ng kanyang kamay, ang pagkatusok sa kanya ng palikpik ng tilapia. Ang tawag dito, Vibrio vulnificus infection. Dulot ng Vibrio vulnificus, isang bakterya na hindi lang sa tilapia nakukuha, pati na sa ibang mga isda, mapatubig tabang man o tubig alat, basta't marumi ang tubig o hindi kaya sa hilaw o hindi maayos na nalutong pagkaing dagat. Basta po, sinasabi nga natin na poor ang water quality na pwedeng magparami ng bakterya. And present din siya sa tuna, sa lapu-lapu, sa iba pang klase ng isda. May tinatawag tayong necrotizing bacterial infection na kung saan kinakain ng bakterya ang laman and balat mismo ng tao. Ang Vibrio vulnificus infection, mabilis na kumakalat daw sa dugo ng pasyente. Sa kaso ni Cynthia, mas lumubha pa lalo ang kanyang infection dahil daw sa kanyang diabetes. Mabilis mag-set in ng infection yan. Plus, siyempre, yung vessel kasi ng diabetic patient, maliliit, hindi makapag-circulate ng maganda. Much better na operahan, mako-compensate na yung blood flow, kaya itim na yun. Ayaw natin na maputol yung part na yun. Mabuti na lang at ang infection tuluyang napigilan. Sabi naman sa akin, naku ika nanay, buti na lang ika naagapan. Nagpapagaling na ngayon si Cynthia. Dito ako natusok ng tilapia. Tapos, dumugo. Malalim yung sugat. Ito yung lahat na yan. Namaga. Kumikirot pa rin pagkagabi. Ayaw ko nang magulam ng tilapia. Natatakot na ako. Yung nalungkot din po. Sa ngayon po, pag may bumibili po, pinapatay po yung tilapia para hindi na po gumalaw. Halos 10 years na rin po, naglilinis po ng tilapia. Araw-araw, ito nga po, natusok nga po ako. Makirot lang, gano'n. Kinabukasan, wala na. Taong
2021 naman, nang aksidente ring nasugatan ng palikpik ng tilapia ang taga-Tondo sa Maynila na si Josefina. Namalengke kami, tumalon yung tilapia. Nung kinuha ng tindero, tumalo naman sa pako. Pinakalain na dumugo yun eh. Nung unang nakita kong natusok siya, normal lang siya, as in parang tusok ng karayom. Nagawa pa raw ni Josefina na magbenta sa kanilang mamihan, pero makalipas ang ilang oras, bigla raw siyang nanghina. Nagchichill na ako, paakyat na yung kirot. Guys, tinawagan ko yung isang anak ko. Sabi ko, sunduin mo ko. Si Josefina agad isinugod sa ospital at ipinasok pa sa ICU o Intensive Care Unit. Pero mas mabilis daw ang pagkalat ng impeksyon ng kanyang sugat sa kanyang kaliwang paa. Palaki na ng palaki yung pagtutubig. Nagulat na lang daw si Josefina nang ang kanyang paa parang unti-unti nang kinakain ng lumalaki niyang sugat. Yung bakterya na yun, kumakain pala ng laman. Nakikita na yung mga litid and yung mga buto sa paa. Nasasaktan ako, nakikita ko pa lang. Nervous na ako noon. Yung time na yun, iisip ko na baka mawala ako sa mga anak ko. Para maisalba ang paa ni Josefina, kinailangan niyang sumailalim sa skin grafting procedure kung saan ililipat ang tissue mula sa isang bahagi ng katawan sa naimpeksyong parte ng kanyang paa. Doon sa pasyente na nakita natin, maganda yon na hindi siya naputol. Pero yung deformity or yung mga part ng paa na natanggal, kailangan talaga yon para matanggal yung infection sa katawan niya. So pag hindi po siya natanggal? Lalalim lalo yung infection at pwedeng kumalat sa buong katawan niya. Ang sugat ni Josefina, inabot ng halos 5 buwan bago tuluyang gumaling. Parang bato na to, matigas yan. Wala nang pakiramdam. Hindi ko matagalan yung lakad. Hanggang ngayon, nagpa-follow up ako sa doktor ko. Nang dahil lang sa dulot din ng palikpik ng tilapia ang isang ama mula sa Pampanga, binawian ng buhay. Yung kamay niya, paakyat, lumalampas siya dun sa markings. Nakita siya ng surgery doctor. Ang initial recommendation is ambulation. Dun na parang gumubo yung dugo. Kasi wala pa, ilang hours pa lang, tapos ganun na. Pero bago pa man maputol ang kamay nito, tuluyan na siyang namatay. Sepsis, ang main diagnosis sa kanya. Nalaman ko na lang siya nung binuburo na when his friends na kinuwento nila na nag-fishing nga sila, yun ang probable reason nung pamamagaan ng kamay ni Papa nung tilapia. Siguro unconsciously, hindi niya alam na nadusok siya ng tilapia. Hindi niya siguro maisip na yun yung main reason kung bakit sumasakit yung kamay niya. Maraming beses na rin siyang nabingit sa kamatayan pero nasusurvive namin. Hindi ko siya ina-expect na yun ba yung pupuhan ng buhay ni Papa. May paalala rin ang mga eksperto kung paano maiiwasan ang ganitong impeksyon. Safe pa din naman pong kainin yung tilapia so long as makita mo na hindi talaga siya balisa, hinuhugasan ng mabuti prior to cooking, and niluluto talaga siya ng lutong-luto. Keep it cool or cold, panatilihing malinis. Ito naman po ay itatago natin, siguruhin lang po na kaliskisan na, naalis na yung hasang at saka sa bituka, bago po natin siya lagay sa freezer. Walang malaking nakakapuwing. Gayun din ang palikpik ng isda na hindi maliit na bagay lang dahil pwede ka nito ipahama. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.